Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Babae sa Sagingan. Ayan na, malapit na tayo sa sagingan. Huy, huwag kang ano dyan. Kasalanan mo rin naman bakit tayo ginabi. Kanina pa kita niyayakad dumuwi. Puro ka mamaya na lang. Huwag mo na akong sisihin. Bilisan na lang natin para makalampas kagad tayo sa sagingan. Isa't kalahati kang duwag eh. Pero ang hilig mong magyakan ng mga piyestahan. Kapag ginabi, natal naman sa takot. Baka mamaya mapahi ka ba dyan sa salawal mo ha? Oo na, basta bilisan na lang natin. Puro ka dada eh. Patuloy pa rin sa panunukso si Henry sa pinsan kahit tanaw na nila ang sagingan na kinatatakutan sa kanilang lugar. Si Jopet naman, lalong humigpit ang pagkakakapit sa kanya habang nanginginig sa takot. Nang nasa tapat na sila ng sagingan, napasulyap sila sa mga dahon nito. Wala namang kasing hangin ng mga oras na yon, ngunit gumagalaw ang mga yon. Naramdaman pa ni Henry ang maigpit na kapit ni Jopet sa kanya bago ito sumigaw at nagtatatakbo pa uwi. Akmang kakaripas na rin ang takbo si Henry nang matigilan ng may tumawag sa kanya. Bakit yung kumaripas ng takbo? Ay, Lola Oscar, kayo nga ba yan? Anong ginagawa niyo dyan? Sino pa nga ba sa akala mo? Kanina pa ako naghihintay sa inyo eh. Inabot na tuloy ako ng tawag ng kalikasan. Kaya po ba kayo nandyan sa sagingan? Na nga, mabuti pa tara nang umuwi. Pakiwari ko ba may mga matang nakatitig sa akin. Habang naglalakad pa uwi, palinga-linga pa si Lolo Oscar sa paligid. Bumilis rin ang mga hakbang nito. Pagdating sa kanilang kubo, nadatnan nilang nangangatog sa takot si Jopet sa isang sulok. Nagulat pa ito nang makitang magkasama silang dalawa. Bakit mo kayo magkasama ni Henry, Lo? Kung hindi ka sana kumaripas ng takbo, di sana nalaman mo. Ang hilig mong magyayang gumala, nuknukan ka naman ng duwag. Ay nako, sa susunod nga wag na kayo magpapagabi sa daan ha. Napapakamot na lang si Jopet sa ulo habang hindi makatingin ng diretso sa kanilang Lolo Oscar. Ang mabuti pa magpahinga na kayong dalawa. Sigurado naman na busog pa kaya. Agad namang sumunod ang dalawa. Nang nasa silid na sila, hindi naman agad nakatulog ang dalawa. Nagkwentuhan muna sila. Akala ko kung ano na si Lolo Oscar lang pala yung nasa sagingan. Paano? Ang bilis mong tumakbo. Hindi mo pa nga nakikita kung sino yung lalabas Nakakatawa talaga yung itsura mo kanina Para kang binabad sa suka Alangan namang hintayin ko pa no. Baka doon ako himatayin sa kinatatayuan ko kung nakita kong halimaw pala yun. Hindi ka pala pwedeng magsundalo niyan Wala naman talaga akong balak Ibig mo sabihin, hindi ka susunod sa yapak ni Tio Ato? Di ba yun ang pangarap niya para sa'yo? Siya lang ang may gusto nun. Ang gusto ko talaga maging ordinaryong sibilyan lang. Kaya ka siguro nandito kay Lolo, no? Umiiwas ka sa inyo. Oo, kapag kasi nandito ako, hindi nila ako mapipilit. Alam ko ipagtatanggol ako ni Lolo Oscar ikaw, kailan ka sasakay ng barko? Ewan ko, hindi ko pa nga alam Ang dami ko ng agency na pinuntahan hanggang ngayon, wala pa rin. Nawawalan na nga ako ng pag-asa. Baka maghanap na lang ako ng ibang mapapasukan na trabaho para hindi sayang yung pagpapaaral ni na itay at inay sa akin. Natigil ang kanilang pagkukwentuhan nang biglang sumigaw ang kanilang lolo na nasa kabilang silid lang. Mag-settle na kayo! Basta aga pa kayong gigising! Araw-araw na kayong magkasama, hindi pa rin kayo nagsasawa sa kwentuhan ninyo. Opo, Lolo. Nagpapantok lang po kami. Nang hindi na sumagot ang kanilang Lolo Oscar, nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang kwentuhan. Hininaan nga lang nila ang kanilang mga boses para hindi sila marinig ni Lolo Oscar na nasa kabilang silid. Mabuti pa matulog na lang tayo.
Ika lang, may tatanong pa ako eh. Sa tingin mo, totoo kaya itong mga bali-balita dito sa lugar natin na merong nagpapakitang babae sa sagingan? Hindi ko alam, no? Hindi ko pa naman kasi nakikita yung sinasabi nilang babaeng nagpapakita dun eh. Kung sakaling totoo nga, sino kaya siya? Bakit siya nandun? Anong kailangan niya? Humihingi ba siya ng hustisya sa pagkamatay niya? Nilingon ni Jopet ang pinsan. Napapalatak na lang siya nang makitang himbing na itong natutulog. Langya naman oh, salita ako ng salita, yung pala tulog na itong kulukoy na ito. Tumagilid na lang siya patalikod rito. Maya-maya pa, tulog na rin si Jopet. Kinabukasan, nagising si Jopet na wala na sa kanyang tabi ang pinsan. Naabutan niya ito na nagpapainit ng tubig. Oh, si Lolo. Lumabas lang sandali, pabalik na rin yun. Maya-maya lang, dumating na rin si Lolo Oscar na may dalang buwig ng saging. Eto, meron na tayong pangmeryenda. Mamaya nga maglaga kayo nito. Iba talaga kapag maraming tanim, no? Katulad ng saging, hindi ka nabibili. Totoo yan. Kaya hindi ko talaga babalaking ipagbili ang maliit kong lupa sa likuran nitong kubo. Lo, matanong ko lang, yung bang sagingan, yung kinatatakutan, sino yung may-ari nun? Abay, hindi ko kilalang nakabili ng lupa na yon. Ang alam ko lang taga malayong lugar. Nagsasama na kami ng lola nyo nang maipagbili yun eh. Totoo po kaya yung sabi-sabi na meron daw nagpapakitang babae sa sagingan na yon? Oo nga, Lu. Sana naman, bago matapos ang bakasyon namin rito masagot na yan. Nakailang balik na kasi ako dito Misteryo pa rin kasi yung tungkol sa nagpapakitang babae sa sagingan na yun. Sa totoo lang, bata pa ako. Kwento na noon yan hanggang ngayon. Merong nagpatotoo na may babaeng nagpapakita nga daw sa sagingan. Sabi ng iba, white lady lang daw. Ang sabi naman ng iba black lady. Yung iba, sabi may pinatay daw na babae at doon binaon. Kayo Lo, anong paniniwala nyo? Ay nako, saka na nga natin ituloy ang usapan na to. Nagugutom na ako Sige na, maghain na kayo. Nagkatinginan naman ang dalawang binata bago tumalima sa utos ng kanilang lolo Oscar. Kapansin-pansin din ang pag-iwas ng kanilang lolo na mapag-usapan ng tungkol sa sagingan na kinatatakutan ng mga taga doon. Kasalukuyang nasa ilog ang magpinsan. Napakainit kasi ng panahon kaya naisipan nilang maligo. Balak nilang hanggang hapon doon kaya nagdala sila ng baon. Katulad ng kanin, nilagang saging, adobong manok at pritong tilapia. Pansin mo ba? Parang umiiwas si Lolo na pag-usapan yung tungkol sa kinatatakutan na sagingan. Siguro ayaw lang niya na makisawsaw pa sa usap-usapan. Kilala mo naman kasi si Lolo, di ba? Tahimik lang at hindi rin gano'n nakikisalamuha sa mga tao. Tsak na, malulungkot na naman yun kapag umalis tayo. Yun nga ang inaalala ko Matanda na si Lolo. Wala siyang kasama dito. Sabi nga ni Inay kumbinsihin ko nga daw na sumama na sa akin pa uwi. Kaso, matigas si Lolo Ayaw niya talagang umalis dito. Ganun ata talaga yung mga matatanda Ayaw nang umalis sa kanilang sinilangan. Hindi na rin kasi mapapakali sa ibang lugar si Lolo. Uuwi at uuwi yan dito. Yun na nga Pero sana naman dalasan niya yung pagbisita sa atin. Mabuti pa wag na muna natin yan isipin. Magsaya na lang tayo. Tingnan mo, dumadami na tayo rito. Tara, sama tayo sa grupo na yun Sige na, mauna ka na. Ayusin ko lang itong mga baon natin. Iniwan na nga siya ni Jopet para sumama sa mga grupo ng mga kalalakihan at kababaihan na kilala rin naman nila at taga doon din. May ilan din na naroon na pamilya para magpiknik. Habang inaayos nga ang mga dala nilang baon, dumating ang isang grupo ng mga kabataan. Pumwesto ang mga yon ilang dipa kay Henry.
Naririnig niya nga ang mga yun na pinag-uusapan ng isa nilang kaibigan na hindi nila nakasama. Nilalagnat pa raw ito hanggang ngayon dahil sa nakitang babae sa sagingan. Tuluyan ang napukaw ang atensyon ni Henry at lihim pang nakinig sa usapan ng mga ito. Napuna naman ni Jopet ang pagiging tahimik ng pinsan habang pauwi sila. Oh, kanina ka ba tahimik ah? May nangyari ba sa ilog kanina? Ha? Wala naman. Bakit ka nga tahimik? Kanina kasi may isang grupo na nasa malapit sa pwesto natin. Narinig ko na yung isa nilang kasama daw nagkasakit simula nang makita yung babae sa sagingan. Dapat nga daw kasama nila sa ilog kanina kaso may sakit pa. Alam mo, naintriga ka rin no? Kung totoo ba talaga yung nagpapakitang babae sa sagingan? Oo naman no. Habang tumatagal kasi, parami na ng parami yung mga nakakakita. Gusto mo, tingnan natin kung totoo? Lo, yoko nga no. Kung gusto mo, ikaw na lang. Ikaw talaga, napakaduwag mo. Duwag na kung duwag no. Basta hindi ako sasama. Di wag. Basta ako aalamin ko isa sa mga araw na ito. Nahulog na naman sa malalim na pag-iisip si Henry. Naiiling naman si Jopet habang pinagmamasdan siya. Nang nasa kubo na, naabutan pa nila ang kanilang lolo Oscar na may ginagamot. Isa kasi itong albularyo sa kanilang lugar. Basta, pagdating sa bahay, painumin mo siya ng maligamgam na tubig ha. Bawal muna siyang malamigan at pumunta sa sinasabi niyong puno ng duhat. Nang makalis ang mag-ina nitong pasyente, sakalang lumapit ang dalawa para magmano rito. Ba't ang aga niyong umuwi? Alam niyo naman po yung kasama ko Nuknukan ng duwag Wag daw kami magpapahapon at baka gabihin kami sa daan. Ay nako, ikaw talaga. Wala ka ng ibang alambuskahin kundi itong si Jopet. Oo nga kasalanan ko bang mahina loob ko? Nagmana ka sa iyong ina, hindi sa tatay mong sundalo. Ay, oo nga pala. Kailan mo sasabihin sa tatay mo na wala kang balak magsundalo? Kumukuha pa lang po ako ng tiyempo, Lo. Baka po kapag umuwi na ako sa amin. Kung gusto mo samahan kita na magsabi. Ayoko rin kasing ipilit ng tatay mo na magsundalo ka katulad niya kung ayaw mo naman talaga. Talaga po, Lo? Sige po, samahan niyo ko. Ayan kasama mo na si Lolo. Siguro naman makakapagsabi ka na sa tatay mo. Ngiti-ngiti naman si Jopet. Kahit papaano lumakas ang loob nito dahil sasamahan siya ng kanilang lolo. Isang umaga, inutusan si Henry ng kanyang lolo na magdala ng halamang gamot sa isa sa naging pasyente nito. Pabalik na siya nang huminto sandali sa tapat mismo ng sagingan. Noon lang niya napagtanto na napakalawak pala ng lupang tinatamnan ng puno ng mga saging. Ngunit wala ni isa ang nagtatangkang pasukin ito dahil sa takot sa sinasabing babaeng nagpapakita rito. Ilang sandali pa, umuwi na rin si Henry. Oh, ba't ang tagal mo? Duman pa kasi ako sa sagingan Ha? Ano ginawa mo dun? Wala naman. Napakalawak pala ng lupa na yun Ang daming pampuno ng saging. Sayang nga lang walang nag-aasikaso. Sino naman kaya magkakalakas ng loob ng asikasuhin yun? Yung mismong may-ari nga hindi iniintindi, ibang tao pa kaya? Ano nga kaya talaga yung kwento ng babaeng yun Bakit siya nagpapakita sa mga taga rito? Abay malay, sa kanya mo'y tanong. Pwede rin. Ano? Seryoso ka ba? Nagbibiro lang naman ako Nagbibiro lang naman rin ako Ikaw talaga Paano kaya matatanong yun Lingid sa dalawa, kanina pa nakikinig sa kanilang usapan ng kanilang lolo Oscar. Hindi nyo na dapat ginagawang biro ang ganyang bagay. Bigla namang sumeryoso ang dalawa. Lo,
Dati parang hindi pa ako naniniwala na totoo yung usap-usapan eh. Ngayon kasi, dumadami na yung mga nakakakita at nagpapatotoo. Baka meron talagang babae na nagpapakita doon. Wala ba talaga kayong alam, Lo? Ay, hindi rin kasi ako sigurado kung... Hindi po kayo sigurado kung ano? Kung si Esmeralda nga ba ang sinasabi nilang nagpapakita sa sagingan. Bigla na lang kasi siyang naglaho noon. Si Esmeralda? Sino pong Esmeralda? Naging magkaibigan kami noon. Madalas kaming magkasama kahit saan. Huminto lang ako sa pakikipagkita sa kanya nang nag-asawa na ako. Pinagsisilosan kasi siya ng lola niyo. Uso na palang silosan noon, no? Ano po nangyari kay Esmeralda? Bakit niyo po nasabi na baka siya ay nagpapakita sa sagingan? Ang pamilya niya ang nagmamay-ari ng halos lahat ng lupain sa lugar na ito. Kasama na ang sagingan na iyon. Isang araw, nabalitaan ko na lang na ibinebenta na ang lahat ng lupa nila. Matagal ko na rin hindi nakikita si Esmeralda noon. May bali-balita na nagkasakit ito at namatay. Kaya ko nasabi na baka siya ang nagpapakita sa sagingan kasi yun ang paborito niyang tambayan nung araw. Paano po kaya natin malalaman kung siya nga yung babaeng nagpapakita sa sagingan? Hindi ko rin alam. Sinubukan ko na kausapin ang kaluluwa ng babaeng yon, ngunit hindi siya nakikipag-ugnayan sa akin. Hindi kaya pinatay siya, tapos humingi siya ng hustisya? Di ba ganun yung mga palabas na multuan? Yung napapanood mo, katang-isip lang yun. Ito, totoong nangyayari. Hindi porket ganun ang napanood mo ganun rin kadali na mareresolba ang kaso ng babaeng nagpapakita. Hindi nga natin alam kung sino ba talaga yun Kung si Esmeralda ba o ibang babae. Wala pa naman akong nababalitaan na may sinakta ng babaeng yon. Puro pagpapakita lamang siya sa mga dumaraan kapag ginagabi. Minsan umaangkas daw sa mga tricycle. Kakatakot naman. Kaya ayoko na ulit mamieste. Baka mamaya gabi na naman tayo umuwi. Kailangan mo rin minsan labanan yung takot mo, no? Paano kung wala kami ni Lolo sa tabi mo? Tama si Henry, Apo. Sa kahit na anong bagay, kailangan mo ring maging matapang. Kailangan malabanan mo ang takot mo. Sinusubukan ko naman po, Lo. O siya. Dito muna kayo, ha? May pupuntahan lang ako sandali. Bago dumilim uuwi rin ako. Sige po, Lo. Mag-iingat po kayo, ha? Sinundan pa ng tanaw ng dalawa ang paglalakad ng matandang lalaki. Saan ba pupunta si Lolo? Saan pa nga ba? Di sa sabungan. Nagsasabong pa pala si Lolo? Akala ko pa naman tumigil na siya. Hindi mo na mayaalis yun sa kanya. At saka, libangan lang naman niya yun Sa bagay nga. Tayo, anong gagawin natin ngayon? Kunin mo na lang yung isinugang kambing ni Lolo. Ako naman isasalansan ko yung mga panggatong. Ako na rin na magluluto ng pagkain natin. Sige. Ngisi-ngisi naman si Jopet dahil magaan lang ang trabaho niya. Hindi rin kasi siya marunong magluto kaya pabor sa kanya na si Henry na ang bahala sa kusina. 6:00 na ng hapon, wala pa rin ang kanilang lolo Oscar. Nakatapos na magluto si Henry. Panay rin ang silip niya sa may labas ng bintana. Bakit kaya wala pa si Lolo? Hindi kaya nakaligtaan na niya yung oras? Maggagabi na Naku naman talaga si Lolo. Malalim na lang na napabuntong hininga ang binata. Maya-maya nilapitan siya ni Jopet na bakas na rin ng pagkainip sa paghihintay sa kanilang lolo. Ano kaya nangyari kay Lolo, no? Bakit wala pa siya? Sabi niya, uuwi siya bago dumilim. Baka nawili lang.
Pauwi na rin siguro yun. Madilim na sa labas ngunit hindi pa rin dumarating ang matanda. Hindi na rin maiwasang kabahan ni Henry. Kahit nakakaramdam ng takot, nagdesisyon na siyang puntahan ng kanilang lolo sa kaibigan nito. Nasisiraan ka na ba? Paano kung makasalubong natin yung babae sa sagingan? E anong gusto mo? Hayaan na lang natin si lolo? Mali mo naman ipauwi na yun. Baka ihatid yun ng kaibigan. Hindi naman siguro siya pababayaan ng mga kaibigan niyang sabongero, no? E paano kung hindi nga sa hinihatid? Hahayaan na lang natin na ganitong oras nasa labas pa si lolo? Hindi naman na batang paslit si lolo eh. Alam na nga niyang umalis eh. Sigurado naman alam na niyang umuwi. Hindi ka ba nag-iisip talaga? Baka mamaya may nangyari na palang masama kay lolo tapos nandito lang tayo. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Walang masamang nangyari kay lolo. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga. Kung ayaw mo ako samahan, wag mo. Maiwan ka rito. Lumabas na ng kubo si Henry dala ang dibateryang flashlight. Teka, saan ka pupunta? Saan pa, di hahanapin nga si lolo. Napapakamot na lang si Jopet habang nakasunod ng tingin sa pinsan. Parang gusto niya tuloy magsisi na naiwan siya doon. Palakad-lakad si Jopet. Larawan sa kanyang mukha ang pagkainip habang naghihintay sa mga kasama sa bahay. Patingin-tingin rin siya sa lumang orasan sa dingding na sawali. Ay nako, ano bang gagawin ko? Sundan ko na kaya sila? Pero paano kung makasalubong ko yung babae? Ay nako naman. Kailangan kong maging matapang. Jopet, asan ang tapang mo? Makilang ulit bang huminga ng malalim si Jopet bago kinuha ang isa pang flashlight sa taguan. Nasa labas na siya ng kubo nang muling makaramdam ng kaba at takot. Dama rin niya ang matinding pangangatog ng tuhod. Kaya mo yan. Kesa maghintay ka lang dito, baka mamaya ay napahamak na sila. Nandito ka pa rin. Sige na, umakbang ka na, Jopet. Iakbang mo na yung mga paa mo. Makilang ulit pang kinukumbinsi ni Jopet ang sarili bago pa niya naihakbang ang mga paa niya. Patuloy sa mabilis na pagtambol ng kanyang dibdib habang palapit sa may sagingan. Bakit kasi kailangan ko pang dumaan dyan eh? Bibilisan ko na lang yung takbo ko kapag malapit na ako. Ganun nga ang ginawa ni Jopet. Ngunit nang malapit na siya, sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lang siyang itinulos sa kanyang kinatatayuan. Nanigas na rin ang kanyang leeg. Dama rin niya ang pagtaas ng kanyang mga balahibo sa katawan. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya isang puting bagay na gumagalaw. Palapit yun ng palapit sa kanya. Gusto man niyang sumigaw, ngunit tila nalulunan niya ang kanyang dila. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pilit din niyang hinahagilap sa isipan ng alam niyang panalangin, ngunit parang napipilipit ang kanyang dila tuwing inuusal ang panalangin. Parang may naguutos din sa kanya na imulat ang kanyang mga mata na ginawa naman niya. Kulang na lang ay takasan siya ng ulirat. May babae kasi sa kanyang harapan na isang dangkal na lang ang layo sa kanyang mukha. Para itong nagpulbo ng espasol sa sobrang putla. Nangingitim na rin ang kanyang labi. Ang mga mata nito ay luwa na. Ang buhok nito halos sumayad na sa lupa ang haba. Dama rin naman niya ang malamig nitong paghinga. Paulit-ulit na sumigaw si Jopet kahit pakiramdam niya'y walang boses na lumalabas. Pinilit niya ring tumakbo palayo habang patuloy sa pagsigaw. Sa sobrang takot na nararamdaman, nabitiwan niya ang hawak na flashlight. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Paano niyo nangawa? Tulong! Makailang beses din siyang nabangga sa mga puno ng saging, ngunit walang pakailam ang binata. Agad rin siyang tumatayo at nagpapatuloy sa pagtakbo. Lola Oscar! Henry! Tulungan niyo ako! Nasaan na ba kayo? Tuluyan ang napaiyak si Jopet.
Sa nanlalabong paningin, sandali siyang tumigil sa pagtakbo at saka sumandal sa katawan ng puno ng saging. Tutop ang sariling dibdib habang habol ang hininga. Hinahabol pa kaya niya ako? Nasaan na kayo? Bakit puro sagingan ang nakikita ko? Bakit dito pa ako napatakbo sa sagingan? Tulungan niya ka. Biglang natigilan si Jopet. Ramdam niya kasi ang presensya sa kanyang tabi. Nang lumingon siya, sobrang lapit na naman ang mukha ng babae sa kanya. Sa pagkakataong yun, nakabadha sa mukha nito ang galit. Huwag po! Para niyo ng awa! Humakbang palayo si Jopet habang nakataas ang kamay sa babaeng multo. Natalisod si Jopet sa ugat ng puno na dahilan para matumba siya. Tumama ang kanyang ulo sa matigas na bagay. Biglang nagdilim ang kanyang paningin at ang huling natatandaan niya, pagapang na lumalapit sa kanya ang babaeng multo. Sa kabilang panig naman, patuloy na hinahanap ni Lolo Oscar at Henry ang binata. Malapit na sila roon sa sagingan nang marinig nila ang malalakas na sigaw ni Jopet. Sinundan nila yon hanggang makarating sila sa kaloob-looban ng sagingan. Natagpuan nilang walang malay ang binata habang may dugong umaagos sa ilong nito. Lo, tara! Dalhin kaya natin si Jopet sa ospital. Huwag kang mag-alala, iho. Ako ang bahala sa pinsan mo. Gagamutin ko siya. Hindi na kumontra si Henry sa kanyang Lolo Oscar. Matindi pa rin ang nararamdaman niyang takot at pag-aalala rito. Minabuti niyang lumabas muna sa silid na yon habang ginagamot ni Lolo Oscar ang pinsan. Makalipas lamang ng ilang sandali, lumabas na rin si Lolo Oscar. Agad nitong nilapitan si Henry. Lo, kumusta na po si Jopet? Maayos na po ba siya? Huwag kang mag-alala, Apo. Maayos na siya. Hindi naman malalim ang sugat niya sa ulo. Naampat na ang pagdurugo nito. Ay, salamat po at walang masamang nangyari sa kanya. Tsak na bukas na siya gigising. Ihahanda ko na lang ang mga halamang gamot na ipapainom sa kanya bukas. Sinundan ni Henry ang kanyang lolo sa may kusina. Lo, ano kaya nangyari kay Jopet, no? Siya lang ang tanging makakasagot niyan, iho. Hintayin na lang natin siyang magising. Ang mahalaga ligtas na siya sa anumang panganib. Nagtataka lang ako kung bakit naroon siya sa sagingan na yun eh. Tsak na sinundan kanya hanggang makarating siya sa may sagingan. Maring may nangyari sa kanya doon at dahil sa pagkataranta napatakbo na lang siya sa loob ng sagingan. Lo, sa tingin nyo nagpakita sa kanya yung babae sa may sagingan? Posible rin, iho. Napatiim na lang ng bagang si Henry habang kuyom ang mga kamao. Hindi naman yun nakaligtas kay Lolo Oscar. Alam ko na labis kang nag-aalala kay Jopet, pero huwag kang gagawa ng padalos-dalos na hakbang. Tumango lang si Henry. Maya-maya nagpaalam na siya papasok sa kanilang silid. Habang lumalalim ang gabi, panay ang sigaw ni Jopet. Nagwawala rin ito habang nakapikit ang mga mata. Pilit itong ginigising ni Henry, ngunit kahit anong lakas ng kanyang yugyog ay hindi ito magising. Jopet! Jopet! Gumising ka! Ligtas ka na! Nandito na kami. Nandito ka na sa kubo. Jopet! Ngunit patuloy lang to sa pagsigaw habang pabiling-biling sa higaan. Pumasok na rin si Lolo Oscar sa kanyang silid. Isang halamang gamot ang ipinainom nito kay Jopet na nakalagay sa maliit na botelya. Maya-maya kumalma na ang binata. Magiging maayos na rin ang lahat. Sige na, matulog ka na. Sige po, Lo. Matulog na rin po kayo. Pagod na rin po kayo at bawal sa inyo ang mapuyat, no? Bumalik na muli sa silid si Lolo Oscar. Si Henry naman ay tuluyan ng naglaho ang antok.
Binantayan na lang muna niya ang pinsan hanggang igupo na rin siya ng antok. Sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha ang nagpagising kay Henry. Kinurap-kurap pa niya ang kanyang mga mata. Mahapdi kasi yun dahil sa kakulangan sa tulog. Nang sulyapan niya si Jopet, mahimbing pa rin ang pagkakatulog nito. Bumangon na lang siya at dumiretso ng kusina. Naabutan niya doon ang kanyang lolo. Tulog pa ba si Jopet? Opo, Lo. Sana hindi ka na muna bumangon. Alam kong puyat ka sa kakabantay sa pinsan mo. Ayos lang po ko, Lo. Hindi ko maiwasan na makonsensya sa nangyari kay Jopet eh. Hindi mo naman kagustuhan ng nangyari sa kanya. Oo nga po. Naisip ko lang na baka sa mga sinabi ko sa kanya kaya siya sumunod sa akin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa pag-iisip na kasalanan mo ang nangyari. Kung ako man ang nasa katayuan mo, ganun din ang gagawin ko para lumakas ang loob ni Jopet. Kaso, tingnan niyo naman po yung nangyari. Kapag nagising na siya, malalaman natin ang totoong nangyari sa kanya. Bago magtanghalian, gumising na rin si Jopet. Larawan pa rin ito ng sindak at takot. Pinsan, ito na lang muna ang inumin mo. Huwag ka na muna magkape. Baka lalo kang nervyusin. Salamat, pinsan. Baka gusto mo na muna kumain, ipaghahanda kita. Nagluto na rin si Lolo ng tinolang manok. Umiling lang si Jopet. Nanginginig pa ang kamay nito nang dalhin sa bibigang tasa. Apa, kumusta? Maaari mo na bang ikwento sa amin ang nangyari sa iyo? Kung bakit ka nasa loob ng sagingan? Pinaglipat-lipat pa ni Jopet ang paningin sa kanilang dalawa. Maaninag pa rin sa mga mata nito ang matinding takot. Totoo yung babae sa sagingan. Sobrang nakakatakot ang itsura nito. Inahabol niya ako Ayaw niya akong tantanan. Hanggang mabagok ang ulo ko. Kahit nagmamakawa ako, ayaw niya akong tigilan Habang nagsasalita si Jopet, nangangatal ang buo nitong katawan sa takot. Nagkatinginan pa sina Lolo Oscar at Henry matapos marinig ang kinukwento ni Jopet na sinapit nito. Hindi pa rin makakain si Jopet, kaya minabuti nilang papagpahingahin na lang muna ito sa silid. Ano nang gagawin natin, Lo? Napatunayan na natin na totoo yung babae sa sagingan. Wala tayong gagawin. Hindi rin naman magtatagal dito si Jopet. Makakalimutan din niya ang nangyari sa kanya. Iwasan niyo na lang na dumaan sa sagingan lalo na't malapit ng dumilim. Pero Lo, pwede bang palampasin na lang natin ang nangyari kay Jopet? Wala rin naman tayong magagawa pa. Hindi na natin maaaring ibalik ang buhay ng babaeng yon. Hindi naman natin alam ang gusto niya. Albularyo ako, hindi eksperto sa pakikipag-usap sa mga patay. Buhay lang ang kaya kong pagalingin. Pero paano po kung si Esmeralda pala yun? Hindi ko siya matutulungan kung siya ngayon. Isa pa, siya ang pumili na hindi tumawid sa kabilang buhay. Hindi na nakaimik pa si Henry nang tumayo na ang kanyang lolo. Humakbang na ito palabas ng bahay. Ilang araw lang umayos na ang lagay ni Jopet. Naroon pa rin ang takot rito at minsan nagugulat sa biglang ingay sa paligid. Huwag ka na matakot. Simula ngayon hindi ko nahahayaan na mag-isa ka pa. Salamat Ganito na talaga ako kaduwag Hindi na to mababago pa. Huwag mo sabihin yan. Walang taong duwag. Sinasabi mo lang yan para gumaan yung pakiramdam ko Hindi Totoo naman Alam mo ba, sinisisi ko yung sarili ko sa nangyari sa'yo. Kaya, sorry Hindi ko na uulitin na pagsalitaan ka ng mga ganong bagay.
Totoo naman kasi yung mga sinabi mo eh. Hindi ako nagdaramdam kahit kailan. Ikaw na nga lang ang nakakaintindi at nagtsatsaga sa akin eh. Gagalit pa ako sa'yo. Bale, pwede mo bang idetalya yung nangyari nung gabing yon? Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin ha. Hindi. Okay lang. Gusto ko rin naman ikwento eh. At saka gusto kong malaman kung ano yung kailangan ng babaeng yun. Bakit siya nagpapakita? Gusto kong sama mo ko dun uli pabalik. Ha? Sigurado ka? Hindi ka ba natatakot? Basta sa araw lang tayo pumunta sa sagingan. Sige. Kailan mo gusto? Huwag na lang natin ipaalam kay Lolo. Tutol kasi siya na alamin kung sino yung babaeng multo na yun. Tumango naman si Jopet. Sakto naman ang araw na yon umalis ang kanilang lolo. May palagay silang magsasabong na naman ng matanda. San? Wala na si Lolo. Tara na, habang may araw pa. Ha? Sige. Punta na natin yung sagingan. Nagtungo na nga ang dalawa sa sagingan. Ramdam ni Henry ang takot kay Jopet. Nang sulyapan niya ito, hindi ito mapakali. Relax ka lang. Nandito ako no, hindi kita pababayaan. Tipid naman ngumiti sa kanya si Jopet. Makailang beses rin itong bumuga ng hangin na tila nag-aalis ng kaba. Nang nasa bungad na sila ng sagingan, tumigil muna sila sandali at sabay na nagkatinginan. Wala na tong atrasan ha. Alam ko. Sa pagkabigla ni Henry, nauna pang humakbang si Jopet papasok sa sagingan. Napapakamot na lang sa ulo na sumunod na rin si Henry. Pumasok pa sila sa pinakalooban ng sagingan. Nakasunod lang si Henry kay Jopet. Saan ba tayo pupunta? Hindi ko rin alam. Para kasing may sariling isip yung mga paa ko eh. Sumusunod lang ako sa mga hakbang nito. Ha? Ganun ba? Sige, susunod na lang ako sa iyo. May ilang minuto rin silang naglalakad ng naglalakad hanggang huminto si Jopet sa isang puno. Hindi lang pala puro sagingan ng loob nito. Ang laki naman ng puno na to. Ano kayang klaseng puno to? Hindi sumagot si Jopet. Basta nakatitig lang to sa puno. Bagyatong tinapik sa balikat ni Henry saka lang to lumingon sa kanya. Ang bigat ng pakiramdam ko sa lugar na ito. Inilibot ni Henry ang kanyang paningin sa paligid. Dahil sa puno ng mga saging, hindi na nakapasok ang silahis ng araw. Naging madilim ang paligid na nagbibigay ng nakakatakot na aura sa lugar. Gusto mo bang umalis na tayo? Umiling-iling si Jopet, saka ibinalik ang paningin sa puno. Ayaw niya tayong umalis. Gusto niya, hanapin natin yung mga buto niya. Ha? Nakakausap mo ba yung babae sa isipan mo? Oo eh. Simula nang manggaling ako rito, lagi niya akong dinadalaw sa panaginip ko. Humingi siya ng tulong na mahanap yung buto niya. Sinabi ba niya kung saan nakabaon yung mga buto niya? Hindi. Pero ang punong ito, ang palatandaan niya kung saan siya binawian ng buhay noon. Wala tayong gamit eh. Bumalik na lang tayo. Umiling-iling muli si Jopet. Naroon ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Kailangan maiwan ang isa sa atin rito. Kung hindi, parehas tayong hindi makakalabas. Hindi maaari. Aalis tayo sa lugar na to na magkasama. Hindi kita iiwan, oh. Hindi nga siya papayag eh. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Kumulimlim rin ng kalangitan. Lalo tuloy dumilim sa kanilang kinaroroonan. Hinawakan ni Henry ang kamay ng pinsan at inakay paalis sa lugar. Tumakbo na sila palayo sa lugar ngunit nagtatakang bumalik lang sila sa harap ng puno. Makilang beses nilang tinangkang umalis sa lugar ngunit hindi nila matunton ng palabas. Parehas na silang kinakapos sa paghinga. Sabi ko naman sa iyo eh, hindi tayo aayaan na makalis na magkasama eh. Kung ganon, mauna ka na umalis. Humingi ka ng tulong kay Lolo Oscar at sa iba. Ako ang may iwan dito. Umalis ka na. Pero
Okay lang na maiwan ako dito mag-isa. May tiwala naman ako na babalikan mo ako dito eh. Sigurado ka bang okay ka lang dito na maiwan? Oo naman no. Sandali ka lang naman mawawala eh. O sige. Babalik din kagad ako. Huwag kang aalis dito ha. Nakangiting tumango si Jopet. Si Henry naman ay mabigat ang mga paang humakbang na paalis sa lugar. Hingal kabayo si Henry nang makalabas siya ng sagingan. Lumingon pa siya sa pinanggalingan bago mabilis na umuwi sa kanilang kubo. Naabutan niya ang kanyang lolo Oscar na palabas naman ng kanilang kubo. Saan ka ba nang galing at hapong-hapo ka? Si Jopet, bakit hindi mo kasama? Naiwan po siya sa loob ng sagingan, Lo. Kailangan po natin siyang balikan. Bakit iniwan mo ang pinsan mong mag-isa doon? Bago pa tuluyang magalit sa kanya ang matandang lalaki, mabilis siyang nagpaliwanag sa nangyari kung bakit hindi sila maaring lumabas ng sabay. Humingi ang maglolo ng tulong sa kalalakihan sa nayo na yon. Sumama naman ng ilan at may dala silang lahat ng pala at piko na gagamitin sa paghukay. Sinamahan sila ni Henry kung saan niya iniwan si Jopet. Pagdating nila sa lugar ay nakaupo lang ang binata sa ugat ng puno. Mabilis silang sinalubong nito. Apo, ayos ka lang ba? Just king bata ito. Bakit kayo pumunta dito na kayo lang? Huwag po kayong magalit kay Henry Lo ha. Ako po ang pasimuno ng pagpunta dito eh. Mamaya na tayo mag-usap. Ang mahalaga, walang nangyaring masama sa inyo. Binalingan ni Lolo Oscar ang mga kasama. Inutusan niya ang mga to na magukay na sa paligid ng puno. Habang ang iba naman sa kanila ay umuusal ng panalangin para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng babaeng nagpapakita sa lugar na yon. Tumulong na rin ang magpinsan sa paghuhukay. Kailangan na natin mahukay ang labi niya bago lumubog ang araw. Bakit? May mangyayari ba kapag hindi natin nakita yung mga buto niya? Wala naman. Kaya lang patuloy siyang magpapakita sa mga taga rito. Nang hindi na umimik si Henry, lumipat ng pwesto sa paghuhukay si Jopet. Sa likod ng 3 puno ng saging na may mga bunga, doon siya nagukay. Biglang lumakas ang hangin sa bahaging yon kung saan naghuhukay si Jopet. Lalo pa niyang binilisan ang paghukay kahit tagaktak na ang pawis. Nararamdaman niya kasi na malapit na niyang makita ang buto ng babaeng multo. Tinawag na rin niya si Henry para tulungan siya. May palagay akong malapit na nating mahanap yung mga buto niya. Sana nga, ilang oras na lang lulubog na ang araw oh. Wala nang inaksayang panahon ng dalawa. Nang mapansin sila ng kanilang lolo Oscar, tumulong na din ito sa paghukay sa bahaging yon. Nasa baywang na nila ang kanilang nahuhukay nang may matamaan ang dulo ng piko ni Henry. Baka ito na. Binilisan pa nila lalo ang paghukay hanggang lumabas na ang ilang bahagi ng buto. Tumulong na rin ang iba sa mga kasama nila hanggang tuluyan nilang mahukay ang mga buto at isang kwintas. Napatitig sa kwintas si Lolo Oscar. Tila may nagbalik din na alaala sa kanya. Iniligay sa sako ang mga nakuha nilang buto at mabilis nang nilisan ng lugar na yon. Nagpaiwan naman sina Henry at Jopet sa bukana ng sagingan. Matatahimik na kaya siya? Hindi ko alam. Hindi pa kasi natin alam kung bakit siya namatay Ang hiling lang naman niya mahanap yung mga buto niya Palaisipan pa rin kung bakit nasa sagingan yung mga buto niya no? Sino ang may gawa nito sa kanya? Sana may kasagutan ng mga tanong mo. Tara na, uwi na tayo. Baka hinihintay na tayo ni Lolo Hahakbang na sana sila paalis nang maaninag nila ang puting tela sa loob ng sagingan. Nagkatinginan pa ang magpinsan bago sabay tumakbo pa uwi. Naabutan nila ang kanilang lolo na tulalang nakaupo. Lolo, ayos lang po ba kayo? Paano ko ba ito sasabihin sa inyo? Tungkol po ba sa mga butong nakita natin? Alam niyo po ba kung kanino yon? Inilabas ni Lolo Oscar ang kwintas.
Ipinakita niya yon sa dalawang apo. Kasama yan sa mga buto? Bakit lo? Kilala niyo po ba yung may-ari ng kwintas na yan? Oo. Kay Esmeralda nga ang kwintas na ito. Natitiyak ko dahil ako ang nagbigay nito sa kanya nung 18 kaarawan niya. Nagkatinginan pa magpinsan bago nagtanong si Henry. May ideya po ba kayo sa nangyari sa kanya? Tumayo si Lolo Oscar at tumarap sa bukas na bintana. Nagpatuloy ito sa pagsasalita nang hindi lumilingon sa kanila. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyari sa kanya. Ang natatandaan ko lang noon, lagi siyang pinagseselosa ng lola ninyo. Kahit paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na magkaibigan lang kami ni Esmeralda. Para maibsan ng kanyang pagsiselos, iniwasan ko na si Esmeralda. Hindi na ako nakipagkita sa kanya kahit kailan. Iniisip niyo ba na baka may kinalaman si Lola sa nangyari sa kanya? Mabilis na lumingon si Lolo Oscar. Sari-saring emosyon ang mababasa sa mukha nito. Isang gabing umuulan, nadatnang kong wala ang lola ninyo. Hinanap ko siya kung saan-saan. Inisip ko na baka umuwi siya sa kabilang baryo kung saan naroon ang pamilya niya. Pauwi na sana ako nang makita ko siya na palabas ng sagingan na pagmamay-ari ng pamilya ni Esmeralda noon. Agad ko siyang inusisa pero nanatiling tikom ang bibig ng lola ninyo. Nang araw din na yun, hindi na nakita pa si Esmeralda. Walang nakakaalam sa totoong nangyari sa kanya. Bakit po hindi niyo sinabi sa pamilya niya? O di kaya sa mga taong naghahanap sa kanya? Natatakot ako na baka mapagbintangan ng lola ninyo. Kaya mas pinili kong maging tikom ang aking bibig. Nagdadalang tao na noon ang lola ninyo sa nanay mo, Henry. Kaya mas doble ang takot na nararamdaman ko noon. Hindi niyo po ba tinanong si Lola kung may kinalaman siya sa pagkawala ni Esmeralda? Paulit-ulit ko siyang tinanong. Ngunit ang lagi niyang sinasabi na kasama niyang babaunin sa hukay ang kanyang nalalaman. Baka ilang beses ko rin na pinasok ang sagingan para maghanap ng ebidensya na magtuturo kung nasaan si Esmeralda. Ngunit wala akong natagpuan. Hanggang sa mahuli ako ng lola niyo. Binantaan niya ako na kapag pumasok pa muli ako sa sagingan, lalayo silang mag-ina at hindi ko na makikita kahit kailan. May posibilidad nga na may kinalaman si Lola. Pero parehas na silang patay eh. Hindi na natin malalaman ang nangyari noon. Ang mahalaga, natuldo ko na yung paghahanap kay Esmeralda. Hindi man natin siya nabigyan ng hustisya, sana naman mabigyan natin siya ng maayos na libingan. Sumang-ayon naman ang dalawa sa sinabing yun ni Jopet. Pinadasalan nila ang mga buto at saka binigyan ng maayos na libing. Isang linggo ang matulin na lumipas. Kinailangan ng umalis na magpinsan. Si Henry kasi ay tinatawagan na ng agency sa Maynila. Ipinaalam sa kanya na naka-line up na siya para sa pagsakay ng barko. Uy, binabati kita, insan. Sa wakas makakasampa ka na rin sa barko Oo nga salamat ikaw, anong plano mo? Eto, mag-iipon ng lakas ng loob na magsabi kay Itay na ayaw ko talaga magsundalo katulad niya. Hihintayin ko si Lolo Oscar na sumunod para may makasama ako sa pagsasabi kay Itay. Ano ka ba? Kaya mo yan. Saka sigurado ako na sa una lang magagalit yan si Chong Sa uli, mauunawaan ka rin nun. Hinatid pa sila ni Lolo Oscar sa sakayan papuntang terminal.
Nangako pa ito na pagkatapos ng 3 araw ay susunod din sa kanila. Malapit ng dumilim noon nang makauwi si Lolo Oscar. Nang nasa tapat na siya ng sagingan, may naaninag siyang figura ng babae na nakaputi. Hindi niya nakita ang mukha nito. Napakahaba ng buhok nito na nililipad ng hangin. Iniwasan na lang niyang mapatingin dito at nagmadali ng umuwi. Hindi pa rin pala siya titigil sa pagpapakita. Naiiling na saad ni Lolo Oscar sa sarili. May mga pangyayari talaga na habang buhay na lang na hinahanap ng kasagutan. Katulad ng babae sa sagingan. Naniniwala si Lolo Oscar na habang buhay na itong magpapakita sa lugar na yon, tanging ang babae lamang ang makakasagot sa hindi nito pagtahimik. Wakas!